My uniform, skirt below my knees, my heels, and a simple string of pearls. Well, I don't own pearls. Lord knows you don't pay colors enough to afford pearls. And I work like a dog day and night, living off of coffee from a pot none of you want to touch. West Virginia, 1926, isang batang babae ang biniyayaan ng pambihirang talino sa matematika. Sa paaralan, kinausap ng mga guro ang kanyang mga magulang. Grade 6 pa lang siya, pero gusto na siyang gawing scholar sa mataas na paaralan. Sa lahat ng taon ko sa pagtuturo, ngayon lang ako nakakita ng utak na katulad ng anak ninyo, sabi ng guro. Kailangan niyong makita kung ano ang magiging kinabukasan niya. Lumipas ang mga taon. 3 babaeng magkaibigan. Ang papunta sa trabaho, biglang tumirik ang kanilang kotse, dumating ang pulis at hiningan sila ng ID. Papunta po kami sa trabaho sa Langley. NASA sir, napatigil ang pulis. NASA? Hindi ko akalaing tumatanggap sila ng mga babaeng itim sa space program. Kilala niyo ba ang Mercury 7? Tanong niya. Oo sir, kasama namin silang nagtatrabaho, sagot ng isa. Tumaas ang kilay ng pulis, sakang ngumiti. Buong bansa umaasa sa kanila. Hindi kayo makakatulong kung palaging tirik ang kotse nyo. At dahil dito, i-escort ko kayo papunta sa NASA. Tuwang-tuwa ang 3. Para sa kanila, para itong himala, 3 babaeng negro, hinahabol ang kotse ng isang puting pulis sa highway ng Hampton, Virginia. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, lumabas ang balita. Matagumpay na nakapagpalipad ng satellite ang Russia, ang Korabl Sputnik 4. Mayroon ng satellite ang mga Russians na umiikot sa mundo, kumukuha ng litrato ng kung ano-ano man. At bukas sa makalawa, magagawa na nilang maghulog ng sandatang nuclear kahit saan man dito sa Amerika. Galit na pahayag ni Jim Webb, ang tagapangasiwa ng NASA. Ang Pangulo mismo ang humihingi ng agarang tugon. Wala nang kahit anumang pagkaantala. Sigaw ng pinuno. Ano ang silbi ng isang space program kung wala tayong naipapadala sa kalawakan? Pagpapatuloy nito, itinalaga si Al Harrison, pinuno ng Space Task Force, para manguna. Habang nakatingin siya sa kanyang bakanting opisina, napailing siya. Nasaan na ang mga makinang kailangan natin? Ano nga ang tawag nun? Tanong niya. IBM International Business Machines, sir. Sagot ng sekretarya. Hindi ko kailangan ng business. Ang kailangan ko ay mathematician. Wala bang kahit isang tao rito na marunong sa analytic geometry? Kailangan nating makahanap bago pa mauna ang mga Russians na magtanim ng bandila sa buwan. Dito na papasok ang ating mga matatalinong bida. Pero, magagawa ba talaga nilang itulak ang Amerika papunta sa kalawakan? O may mga balakid na magpapahinto sa kanilang pangarap? Balikan natin ang kwento ng drama history movie na Hidden Figures. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Sina Katherine Goebel Johnson, Mary Jackson at Dorothy Vaughan ay kabilang sa mga babaeng nagtatrabaho bilang mga computers ng NASA Space Program. Noong panahong iyon, wala pang mga digital computers, kaya ang mga human computers ang gumagawa ng lahat ng mahahalagang kalkulasyon na kritikal para sa mga space mission. Sa opisina ng mga babaeng itim na tinatawag na colored computers, pinapamahagi ni Dorothy ang mga gawain sa kanyang mga kasama. Biglang dumating si Vivian Mitchell, ang supervisor ng lahat ng computers. Nagtanong ito kung may maire-rekomenda si Dorothy na marunong sa analytic geometry. Buong tiwala niyang itinuro si Catherine. Bago umalis si Mrs. Mitchell, naglakas loob si Dorothy na magtanong tungkol sa kanyang aplikasyon bilang supervisor ng grupo ng mga negro. Sagot ni Mitchell, walang plano ang NASA na magtalaga ng hiwalay na supervisor para sa kanila. Ipinaliwanag ni Dorothy na naging maayos lamang ang takbo ng opisina dahil siya mismo ang gumagawa ng lahat ng tungkulin ng isang supervisor. Pero binaliwala lang ito ni Mrs. Mitchell at umalis. Malungkot na bumalik sa kanyang mesa si Dorothy. Alam niya na tinatanggihan siya hindi dahil kulang ang kanyang kakayahan, kundi dahil siya ay isang babaeng negro. Samantala, si Mary Jackson ay personal na pinili ni Carl Zelinsky upang makabilang sa kanyang pangkat. Ang grupong ito ang nakatalaga sa teknikal na disenyo ng heat shield ng space capsule. Malaki ang tiwala ni Zelinsky sa talino ni Mary, kaya pilit niya itong hinihikayat na mag-aral para maging isang engineer. May opening sa engineer training program, wika ni Zelinsky. Hindi ito pinansin ni Mary, kaya nagpatuloy siya. Mary, ang isang taong may utak na pang-engineer ay dapat maging engineer. Hindi ka pwedeng manatiling computer habang buhay, umiling si Mary. Mr. Zelinsky, isa akong babaeng negro. Hindi ko pag-aksayahan ng oras ang imposible. Matatag na sagot ni Zelinsky. At ako'y isang Hudyo na ang mga magulang ay pinatay ng mga Nazi. Pero ngayon, nakatayo ako sa ilalim ng isang spaceship na magdadala ng astronaut sa mga bituin. Walang imposible. Sabihin mo nga, kung isa kang puting lalaki, gugustuhin mo bang maging engineer? Diretsyong tumingin si Mary. Hindi ko na kailangang gustuhin pa. Engineer na sana ako ngayon. Mariin niyang sagot. Samantala, kinakabahang pumasok si Katherine Johnson sa opisina ng Space Task Force. Lahat ng naroon ay mga puti. Pinagtinginan siya ng mga tao na parabang nagkamali lang siya ng pinasukan. Lumapit siya kay Ruth, ang sekretarya ni Al Harrison, at magalang na nagpakilala.
Pero nang makita ni Ruth na si Catherine ay isang babaeng negro, biglang nag-iba ang kanyang mukha. Nawala ang pagiging magiliw, itinuro niya kung saan dapat maupo si Catherine at malamig na binalaan. Gawin mo lang ang trabaho na ibibigay sa'yo at manatili kang tahimik. Ilang sandali pa, hinanap ni Harrison ang bagong computer. Ipinakilala ni Ruth si Catherine. Sa tingin mo ba kaya mong hanapan ako ng Frenet frame para sa datos na ito? Tanong ni Harrison. Agad na sagot ni Catherine. Orthogonalization algorithm. Opo, sir. Mas gusto ko iyon kaysa Euclidean coordinates. Napangiti si Harrison. Mabuti. Kailangan ko iyan bago matapos ang araw. At isa pa, gusto kong suriin mo rin ang mga kalkulasyon ni Paul Stafford. Bahagyang nainsulto si Paul, ang pangunahing engineer ng grupo. Kaya ko iyon, Al. Mabilis niyang sagot. Sigurado akong kaya mo, Paul. Tugon ni Harrison. Kaya dapat hindi ka magkakaproblema kung susuriin ang trabaho mo. Tama ba, Paul? Araw-araw sa trabaho, sina Catherine, Mary at Dorothy ay patuloy na nakikipaglaban sa discrimination laban sa mga puting Amerikano. Masikip at luma ang opisina ng mga babaeng colored computers at ramdam nila ang malamig na tingin ng mga tao tuwing pumapasok sila sa ibang departamento. Si Catherine, kailangan pang maglakad ng halos kalahating milya para lang makagamit ng banyo dahil iyon lang ang nag-iisang pambabaeng banyo para sa mga negro. Kapag sumasakay sila ng bus, obligado silang umupo sa pinakahuling bahagi. Maging sa pagtimpla ng kape, nakahiwalay pa ang lagayan ng kape gamit ng mga puti at ng mga negro. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling pursigido at masayahin ang tatlong babae. Linggo ng umaga, puno ng mga negrong Amerikano ang simbahan. Naroon si Catherine kasama ang kanyang ina at tatlong anak na babae, gayon din sina Mary at Dorothy. Pagkatapos ng misa, ipinakilala ni na Mary at Dorothy si Catherine kay Colonel Jim Johnson na bagong naatasang magtatag ng local unit ng National Guard. Siya si Catherine Goebel, sabi ni Mary, isang byuda na may tatlong magagandang anak na babae. Ngumiti si Colonel Johnson. Binanggit ng pastor na ikaw ay isang computer sa NASA. Ano bang ginagawa ninyo ron? Kinakalkula namin ang lahat ng matematika na kailangan para sa paglulunsad at ligtas na paglapag ng ating mga sasakyang pangkalawakan, sagot ni Catherine. Bahagyang tumango ang kolonel. Mabigat na gawain iyon? Pinapayagan ba nila ang mga babae na humawak ng ganoong klaseng trabaho? Napakunot ang noo ni Catherine. Hindi niya nagustuhan ang tono ng pagdududa. Mr. Johnson, gusto kong ipaalam sa'yo na ako ang unang babaeng negro na estudyante sa West Virginia University Graduate School. Araw-araw, sinusuri ko ang antas ng manometer para sa displacement ng hangin, alitan at bilis. Gumagawa ako ng mahigit 10,000 kalkulasyon gamit ang cosine, square root at analytic geometry. Lahat ng iyon, mano-mano. Mayroong 20 matatalino at mahusay na babaeng negro sa NASA at ipinagmamalaki naming tumutulong kami para sa ating bansa. Kaya oo, pinapayagan nila ang mga babae sa NASA, Colonel Johnson. Matapos sabihin iyon, iniwan ni Catherine ang sundalo. Naiwan si Johnson, baka sa mukha ang paghanga at pagsisisi sa kanyang nasabi. Araw ng pagdating ng Team Mercury 7 sa NASA para sa kanilang training. Masaya at sabik ang lahat ng empleyado habang pumila para salubungin at makamayan ang 7 nagagwapuhang astronaut. Ang mga lalaking ito ang itinuturing na pag-asa ng Amerika sa space race. Nasa dulo ng pila sina Catherine, Mary at Dorothy, kasama ang iba pang mga empleyadong negro. Habang karamihan ng puti ay halos sumisigaw sa tuwa, kapansin-pansin na walang bahid ng diskriminasyon ang 7 astronaut, lalo na si John Glenn, na magiliw na nakipagkamay at nakipag-usap sa mga babaeng itim. Magandang umaga mga binibini, nakangiting bati ni Glenn habang kinakamayan sina Catherine. Ano ang ginagawa ninyo para sa NASA? Magalang na sagot ni Catherine, trabaho po naming kalkulahin ang mga trajectory ng inyong paglulunsad at ligtas na paglapag. Tumango si Glenn. Salamat, hindi ako makakarating kung wala ang mga numero. Lahat ng tao rito ay abalang-abala. Sa wakas, dumating na ang mga IBM computing machines na pinakahihintay ni Harrison. Napakalaki ng mga ito, kaya kinailangan pang sirain ang pinto ng kwartong paglalagakan bago mailusot sa loob. Nabalitaan ito ni Dorothy at agad niyang naisip na nanganganib ang kanilang mga trabaho bilang mga human computers. Ang IBM machine ay kayang magsagawa ng higit sa 24,000 multiplications kada segundo, isang bagay na imposibleng tapatan ng tao. Pero alam din ni Dorothy na hindi sapat ang makina. Kailangan pa rin ng mga taong marunong magkontrol at magpatakbo nito. Kaya nagpursige siyang matutunan kung paano ito gamitin. Patago siyang pumapasok sa silid kung nasaan ang makina at nagbabasa ng mga librong tungkol sa programming. Unti-unti, natutunan ni Dorothy kung paano ito gumagana at hindi niya ito inilihim. Itinuro niya ang lahat ng kanyang natutunan sa kanyang grupo para sabay-sabay silang maging handa sa pagbabago. Nahihirapan si Catherine sa pagsusuri ng mga kalkulasyong ginawa ni Paul Stafford dahil palagi nitong binubura ang mga bahagi na naglalaman ng sensitibong impormasyon tungkol sa misyon ng NASA. Sinabi niyang walang clearance si Catherine para makita ang mga binurang impormasyon. Mataas ang tingin ni Paul sa kanyang sarili. Para sa kanya, hindi niya kailangan ng isang babaeng negro na susuri ng kanyang trabaho. Ang mga numerong yan, kinumpirma na
na ng 2 engineer dito, kasama ako. Dummy check lang ang pinapagawa ko sa'yo, hambog na sabi ni Stafford. Natahimik si Catherine, pero nang itaas niya ang papel sa liwanag, nakita niya ang mga nakatagong letra at agad nakuha ang mga datos na kailangan. Pumunta siya sa malaking board at nagsimulang gumawa ng kalkulasyon para sa Redstone rocket trajectory. Habang umalis si Catherine para umihi, namangha si Stafford sa kanyang nakita sa board, nagawa niyang itama ang lahat ng computation. Kaninong gawa yan? Tanong ni Harrison. Natahimik ang lahat sandali. Kay Catherine Goebel, sir. Sagot ni Ruth. Nagkaroon ng interogasyon sa loob ng opisina ni Harrison. Paano mo nalaman na hindi kayang magdala ng Redstone rocket ng kapsula para sa orbital flight? Classified yan? Classified information lahat ng yan. Gigil na tanong ni Stafford. Matiyagang sumagot si Catherine. Nakuha ko lang lahat ng impormasyon base sa datos na nakita ko. Hindi nagsisinungaling ang mga numero, pero nakuha mo lahat ng yan gamit ito. Kalahati nito burado, dagdag ni Harrison. Kung titignan mo ng mabuti, may kwento na sa datos. Alam natin ang layo mula launch papuntang orbit. Alam natin ang bigat ng Redstone. Alam din natin ang bigat ng Mercury capsule. Nandoon din ang mga bilis sa data. Hindi lang ako tumingin sa math. Tumingin ako ng lampas pa sa mga numero, paliwanag ni Catherine. Napahanga si Harrison, ngunit may isa pa siyang tanong. Pero paano mo nalaman ang tungkol sa Atlas rocket? Hindi yan math. Wala yan dito. Napayuko si Catherine. Itinaas ko lang sa liwanag ang papel, sir. Ginawa rin iyon ni Harrison. At lumabas nga ang mga nakatagong letra. Dahil dito, nagpasya si Harrison na bigyan na ng clearance si Catherine para makita ang lahat ng sensitibong impormasyon upang mapabilis ang kanilang trabaho. Samantala, bakas sa mukha ni Stafford ang pagkatalo habang tahimik na lumabas ng opisina. Samantala, nag-apply si Mary sa engineering training program ng NASA. Ngunit tinanggihan ito ni Mrs. Mitchell. May bago raw requirement. Kailangan munang kumuha si Mary ng advanced extension courses sa University of Virginia o sa Hampton High School. Ang problema, parehong eskwelahang iyon ay para lang sa mga puting Amerikano. Sa tuwing may pagkakataon tayong makaangat, inililipat nila ang hangganan, dismayadong sabi ni Mary. Hindi nila kailanman papayagan ang isang babaeng may kulay na basta pumasok sa klase ng mga puti. Matatag na sagot ni Dorothy. Maghain ka sa korte. Ipaglaban mo ang gusto mo. Samantala, nagkita muli sina Catherine at Colonel Jim Johnson sa kaarawan ng anak ni Dorothy. Humingi ng paumanhin ang sundalo at buong puso itong tinanggap ni Catherine. Lalong nagkamabutihan ang dalawa. Habang nagkakasiyahan, biglang tumahimik ang lahat nang marinig ang balita sa radyo. Matagumpay ang mga Russians sa kanilang misyon na magpadala ng kauna-unahang tao sa kalawakan, si Yuri Gagarin. Sa loob ng 108 minuto, natapos niya ang isang buong ikot sa planeta. Nanlumo sina Catherine at ang buong grupo. Naunahan na naman sila ng mga Russians. Sa loob ng NASA, seryoso ang lahat, lalo na si Al Harrison. Malungkot siya dahil nauna ang Russia sa space race. Sabi niya, paano tayo naging pangalawa sa karerang 2 lang ang kasali? Ayaw niyang isipin na mas magaling ang Russia, kaya naniwala siyang mas nagsipag lang sila. Tumingin siya sa mga tao niya at sinabi, ito ang laban ng buhay natin. Simula ngayon, mag-o-overtime tayong lahat. Walang dagdag na bayad. Kung hindi mo kaya, pwede kang umalis. Lahat ay nagsipag. Habang nagsasanay ang Mercury 7, tuloy-tuloy ang rocket tests. Si Catherine, kahit pagod na pagod, patuloy sa pag-check ng math. Nagkaroon ng press con ang Mercury 7. Lahat gusto mauna sa space, pero si Alan Shepard ang napiling unang lilipad sa suborbital flight. Habang inihahanda ang mga kalkulasyon para sa flight, napansin ni Harrison na wala si Catherine sa kanyang mesa. Ikinainis niya ito. Samantala, si Catherine ay tumatakbo sa ulan, nagmamadaling pumunta sa colored restroom para makagamit ng banyo. Pagbalik niya sa opisina, basang-basa ang kanyang uniforme. Galit na lumapit si Harrison. Nasaan ka ba palagi? Hinahanap kita kung saan-saan, pero hindi ka nandoon sa lugar na kailangan kita. Saan ka ba pumupunta araw-araw? Mariing tanong ni Harrison. Huminga ng malalim si Catherine bago sumagot. Sa banyo, sir, napatigil si Harrison. Sa banyo? 40 minuto araw-araw? Ano bang ginagawa mo roon? Nagtinginan ng lahat ng tao sa opisina. Hindi na nakapigil si Catherine. Sumabog ang lahat ng sakit at bigat na kanyang dinadala. Wala pong banyo para sa akin dito, madiin niyang sagot. Nagulat si Harrison. Anong ibig mong sabihin? Walang banyo. Tumaas ang boses ni Catherine, halos manginig sa galit at lungkot. Wala pong banyo para sa mga colored sa building na ito o kahit sa iba pang building maliban sa West Campus. Nakalahating milya pa ang layo. Kailangan kong maglakad ng napakalayo kahit umuulan, kahit tirik ang araw para lang makagamit ng banyo. At hindi ako pwedeng gumamit ng bisikleta dito. Isipin niyo sir, naka-uniforme ako, palda hanggang tuhod, nakatakong. At sinasabi nilang dapat may simpleng perlas? Wala akong ganon. Wala akong pambili dahil kulang ang sahod naming mga colored. Below my knees, my heels, and a simple string of pearls. Well, I don't own pearls. Lord knows you don't pay colors enough to afford pearls. And I work like a dog day and night, living off of coffee from a pot none of you want to touch. Kaya,
Pasensya na po kung kailangan kong pumunta sa banyo ilang beses sa isang araw. Tumahimik ang buong opisina. Hindi nakakibo si Harrison, hindi niya naisip kailanman ang bigat ng diskriminasyong dinadala ng kanyang empleyado. Kinabukasan, dumiretso si Harrison sa banyo ng mga itim na empleyado. Sa harap ng lahat, binasag niya ang karatulang nakasulat na Colored Restroom. Wala nang banyo para sa itim, wala na ring banyo para sa puti, mariing sabi niya. Mga ordinaryong inidoro na lang na pwedeng gamitin ng lahat. Dahil dito sa NASA, pare-pareho lang ang kulay ng ating mga ihi. Tahimik ang lahat, ramdam ang bigat ng kanyang sinabi. Sa isang sala, tensyonadong nanonood ang lahat sa telebisyon. Ito na ang araw ng paglipad ni Alan Shepard. Matagumpay na naipalipad si Shepard sa kanyang suborbital flight. Ipinagbunyi ito ng buong Estados Unidos at nangako si President John F. Kennedy na ipagpapatuloy ang misyong pangkalawakan. Binati ni Harrison ang kanyang mga tauhan, ngunit agad niya silang pinaalalahanan. Tuloy lang ang kanilang pagpapagod. May kasunod na misyon, isa pang suborbital flight na tinaguriang Liberty Bell 7 na sasakyan ni Gus Grissom. Si Mary naman ay humarap sa korte upang ihain ang kanyang petisyon na makapag-aral sa Hampton High School. Ang Hampton High School ay isang paaralan para lamang sa mga puti. Ano ang magbibigay katwiran na payagan ang isang babaeng itim na pumasok dito? Tanong ng hukom. Tahimik ngunit matapang na sumagot si Mary. Kagalang-galang na hukom, kayo ang una sa inyong pamilya na naglingkod sa US Navy, ang una ring nakapasok sa universidad, at ang unang hukom ng estado na muling itinalaga ng 3 beses. At si Alan Shepard naman, ang unang Amerikanong nakarating sa kalawakan. Kayo, sa lahat ng tao, ang higit na makakaunawa sa kahalagahan ng pagiging una. Nais kong maging unang babaeng itim na inhinyero sa NASA. Ngunit hindi ko iyon magagawa kung hindi ninyo ako papayagang pumasok sa paaralang ito, kahit ito'y para lamang sa mga puti. Hindi ko mababago ang kulay ng aking balat, kaya wala akong ibang pagpipilian, kundi maging una. Tumagos sa puso ng hukom ang mga sinabi ni Mary. Sa huli, napapayag ang hukom. At higit pa roon, ang kanyang asawa, na dati may pag-aalinlangan sa kanyang pangarap, ngayon ay buong pusong sumusuporta na sa kanya. Naging matagumpay ang paglunsad ng Liberty Bell 7, ngunit muntik nang mauwi sa sakuna ang misyon nang maagang pumutok ang hatch pagkatapos ng splashdown na puno ng tubig ang kapsula at naging dahilan upang lumubog ito sa karagatang Atlantiko. Buti na lamang at nasagip si Grissom ng US Navy, ngunit ang spacecraft ay tuluyang lumubog. Dahil dito, kinailangang harapin ni Harrison ang Senado para siguraduhin sa kanila na hindi magkakaroon ng parehong problema sa magiging misyon ni John Glenn. Sa gitna ng lahat ng kaabalahang ito, hindi pa rin napapagana ng maayos ng mga technician ang IBM digital computers. Napansin ito ni Dorothy. Sa wakas, nagawa niya itong paganahin. Ngunit biglang dumating ang mga technician at naabutan siya. Namangha sila sa ginawa ni Dorothy. Dahil dito, inalok siya ni Mrs. Mitchell na magtrabaho para sa IBM Digital Computers. Tinanggap ni Dorothy ang alok, ngunit may isang kondisyon, kailangan niyang maisama ang lahat ng kanyang mga kasamahang human computers. At iyon ang nangyari. Si Dorothy ang naging opisyal na supervisor ng IBM Digital Computers. Lumabas ang buong grupo ng mga babaeng computer mula sa kanilang luma at masikip na opisina at sabay-sabay silang pumasok sa silid ng IBM upang tulungan sa programming ang makabagong makina. Ngayon, may bago na silang mundo, hindi na papel at lapis, kundi malalaking makinang kayang mag-compute ng libu-libong numero sa isang segundo. Pero handa na ba sila sa mas malalaking hamon na darating, lalo na habang papalapit ang unang orbital flight ng Amerika? Nahihirapan si Catherine sa pabago-bagong impormasyon tungkol sa misyon. Sa pagkakataong ito, full orbit na ang liliparin ng capsule. Sa bawat pagbabago ng datos, tulad ng bigat ng kapsula o ng landing zones, kailangan niyang magsimula muli ng panibagong kalkulasyon. Nakiusap siya kay Stafford na isama siya sa mga briefings upang malaman niya agad ang mga bagong datos. Ngunit tumanggi si Stafford. Wala raw siyang clearance at hindi ito bahagi ng protocol. Nagkaroon ng pagtatalo ngunit matatag si Catherine. Nanindigan siya ang best shot ng grupo para makahanap ng solusyon. Lumapit si Harrison at nakinig. Humiling si Catherine na maisama siya sa mga briefings. Sa kabila ng pagtutol ni Stafford, pumayag si Harrison. Pagpasok sa silid, nagtinginan ang lahat kay Catherine. Ipinakilala siya ni Harrison. Gentlemen, this is Catherine Goebel. Galing siya sa Trajectory and Launch Window Division. Mahalaga ang trabaho niya sa meeting na ito. Tahimik ang karamihan, ngunit pinaupo siya. Nagsalita ang isang US Navy officer. Kailangan ng Navy ng tiyak na landing zone. 20 milya lamang ang sakop na kaya naming serbisyuhan para sa retrieval. Kung lalampas doon, nanganganib ang pagbawi sa kapsula. Hindi namin kayang bantayan ang kalahati ng karagatan, mariing tugon ng Navy officer. Nagtanong naman si Jim Webb kung alam na natin ang bilis ng kapsula, ang launch window at ang landing zone. Sapat na ba ang mga iyon para matukoy ang eksaktong anggulo ng muling pagpasok ng kapsula sa mundo? Nag-aalangang sagot ni Stafford. Oo, sa teorya sir.
Dapat lampas na tayo sa teorya sa puntong ito, mariing sagot ni Webb. Kumpiyansang sumagot si Harrison. Magagawa na nating kalkulahin ang muling pagpasok gamit ang impormasyong iyan. Kailan eksaktong mangyayari iyan? Tanong muli ni Webb. Hindi agad nakasagot sina Stafford at Harrison. Tumingin si Harrison kay Catherine at ibinigay sa kanya ang chalk. Subukan mo, Catherine, wika niya. Sa harap ng mga opisyal, matagumpay na nagawa ni Catherine ang kalkulasyon. Namangha ang lahat. Si Harrison ay napatayo, halatang humanga sa galing ni Catherine. Tahimik ang buong silid hanggang sa pabirong nagsalita si John Glenn. Gusto ko ang kanyang mga numero. Ngunit agad na nagpaalala si Webb, iyan ay kung tatama ang kapsula sa eksaktong re-entry point. Yan ang math na wala pa tayo, pinagtatrabahuhan pa namin, sagot ni Harrison. Lumalalim na ang gabi, pero patuloy pa rin sa trabaho si Catherine. Sa kanyang opisina, nakatayo si Harrison kasama si Paul Stafford. Alam ni Harrison ang totoong nararamdaman ni Paul, kaya binigyan niya ito ng payo. Alam mo ba kung ano talaga ang trabaho mo, Paul? Ang maghanap ng henyo sa mga henyo, yung makakahila sa ating lahat paakyat, dahil lahat tayo aabot sa tuktok ng sabay-sabay, o hindi tayo makakarating doon kailanman. Tahimik na tumango si Stafford at umalis. Samantala, patuloy ang pagsusuri ni Catherine at ng kanyang team hanggang sa matuklasan nila ang tamang formula na gagamitin. Nang makita ni Harrison ang kalkulasyon, tumango siya. That's it, sabi niya. Sa telebisyon, kinumpirma ang balita. Ang Mercury Atlas Space Vehicle ang magdadala kay John Glenn, ang unang Amerikanong iikot sa orbit ng mundo. 5 beses na itong nasubukan sa unmanned flights. At ngayon, kumpirmado ng NASA na ang IBM 7090 ang gagamitin para sa lahat ng launch at recovery calculations. Lahat ng datos na dati mano-manong ginagawa ng mga human computers, nakaprogram na ngayon sa IBM. Mabilis, eksakto, halos imposibleng tapatan ng sinumang tao. Pinatawag ni Harrison si Catherine. May kaba sa kanyang dibdib habang umupo siya sa harap ng mesa. May problema po ba, Mr. Harrison? Mahina niyang tanong. Umiling si Harrison. Wala naman. Ang totoo, mas mabilis na ngayon ang IBM. Mas mabilis kaysa kahit sinong tao. Ngumiti si Catherine, pero agad ding napawi ang ngiti nang marinig ang kasunod. Hindi na natin kayang makipagsabayan sa IBM. Kaya, long story short, hindi na kailangan ng computer dito sa department na to. Parang tumigil ang mundo para kay Catherine. Sa isang iglap, natapos ang laban na halos kinain na ang buong pagkatao niya. Progress is a double-edged sword. Mahina ang tinig ni Harrison. Bumalik ka muna sa West Group. Hahanapan kita ng ibang assignment. Napalunok si Catherine, pilit na pinatatag ang sarili. Salamat po, sir. Napabuntong hininga si Harrison. Halatang hirap din sa sitwasyon. Catherine, I'm sorry. Hindi ko kontrolado ang lahat. Kung paniniwalaan mo man. Ngumiti siya, kahit mabigat ang puso. Naiintindihan ko, sir. Sa kabila ng lahat, nakahanap pa rin ng ligaya si Catherine sa kanyang tahanan. Sinalubong siya ng kanyang mga anak. Nakahanda ang isang munting selebrasyon. Birthday ko ba ngayon? Pabiro niyang tanong sa kanyang mga anak. Kasama rin sa lamesa ang kanyang ina. Ilang saglit pa, lumabas si Jim Johnson. Sa harap ng pamilya ni Catherine, niyaya niya itong magpakasal. Tumulo ang luha ni Catherine at tumango. Sa araw ng kanilang kasal, suot niya ang magandang perlas na regalo ni Harrison. February 20th, 1962. Araw ng paglipad ni John Glenn. Libo-libong tao ang nakatutok sa telebisyon. Sa NASA, tensyonado ang lahat. Paul, may mali sa coordinates. Hindi tugma sa kahapon, sabi ni Harrison. Iyan ang ibinigay ng IBM, sagot ni Paul. Kung ganun, mali ang IBM, sagot ni Harrison. Agad niyang tinawagan si Glenn at ipinaalam ang problema. Hindi mapakali si Glenn sa ideya na isang makina ang nagdedesisyon para sa kanya. Kunin niyo ang matalinong babae, ipacheck ang mga numero. Si Catherine? Tanong ni Harrison. Oo, kung sinabi niyang tama ang mga numero, handa akong lumipad. Agad nilang pinuntahan si Catherine upang i-verify ang coordinates. Agad niyang ginawa ang kalkulasyon at tumakbo papuntang control room. Ibinigay niya ang resulta kay Harrison. Langley here. Coordinates confirmed. Bumuntong hininga si John Glenn. Mahirap magtiwala sa bagay na hindi mo kayang titigan sa mata. Pabirong singit ni Harrison. Si Catherine ang nagkalkula, mas malalim pa kaysa hininga ng IBM. Ngumiti si Glenn. Kunin ko lahat ng digit na meron siya. Pakisabi na thank you sa kanya. Naging matagumpay ang paglulunsad. Sa unang pagkakataon, nasilayan ni John Glenn ang kagandahan ng buong kalawakan. Ngunit hindi pa tapos ang kaba. Makalipas ang ilang oras, biglang nag-warning light. Nagkaproblema sa heat shield. Kailangan nang bumalik ni Glenn. Habang bumababa ang kapsula, biglang nag-apoy ito at nawala ang komunikasyon. Tumahimik ang buong mundo. Friendship 7, do you copy? Over. Walang sagot. Hinto hininga ang lahat hanggang sa bigla. Loud and clear, Capcom. Humugot ng hininga ang buong bansa. Ginamit ni Glenn ang landing coordinates na binigay ni Catherine. Splashdown, ligtas. Sigawan, yakapan. Good job! Great job! John Glenn has splashed down safely. Lumapit si Harrison kay Catherine. Nice work! Ngumiti siya. You too, Mr. Harrison. Sa tingin mo, makakarating tayo sa buwan? Tanong ni Harrison.
Mahina ngunit matatag ang sagot ni Catherine. Nandoon na tayo, sir. Mula noon, nagpatuloy si Catherine sa paggawa ng mga kalkulasyon mula sa Apollo 11 mission to the moon hanggang sa Space Shuttle Program. Year 2016, ginawaran siya ng NASA ng isang gusali, the Catherine G. Johnson Computational Research Facility, bilang pagkilala sa kanyang makasaysayang kontribusyon. Si Dorothy Vaughan ay naging kauna-unahang African-American supervisor ng NASA at si Mary Jackson, ang unang African-American aeronautical engineer. 3 babaeng itim, 3 henyo, 3 nakipaglaban sa diskriminasyon at 3 bayani na tumulong dalhin ang buong sangkatauhan sa kalawakan. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recap.